respecting ourselves when we obey the commandments of God. You are to be loving your values. Pag sinusunod natin yung 10 core values ng Lord, memorize mo ba yan? Memorize? L-10. Hindi nyo memorize yun. Mas madaling i-memorize yun pag ginagawa. Amen ba? Sundin natin yung limbawa. Diba? Nakalagay doon, I value my love for God. I value my obedience. I value my commitment. I value my honoring God with my tithes and offering. Hirap sa manok. I value my Hirap sa manok. stewardship. Pag short ako sa budget, alam nyo, i-check mo yun. Okay na ba yung love for God ko? Okay na ba ako sa obedience? Check yourself. Diba? I-check natin nasaan na ba kayo? Ansan na bang, hindi naman kagi na kasi 100% mo obey mo yan. Yeah. But at least, you are checking yourself. Checking yourself. Tao dito, gano'n, di ba? O, di ba? Yung love for others, medyo kailangan ko pa improve. Di ba? Nabusog na ako sa amoy. Ano daw ang sukatan para lang natin Nagugutom na ako. Tayo ay anak ng Diyos. You will know them by their fruit. Ang sabi dyan, love. Kung may pagmamahal na doon tayo, kung may kapayapaan, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control. Check natin yan. Ano po ba ang tulang nila? O, di ba? Dapat ganun. Panglima, ano yung peace? Ang sabi dyan, accept God's love. Isaiah 54, verse 10, so the mountains fall away and the hills be taken, my love shall never fall away from you. Hindi ang babago si Lord. Wala kang kasalanan na gagawin na mababago mo ang pagmamahal ng God. You know what? Pag binasa niyo yung 1 John 4, verse 7, ano nakalagay doon? God is love. God is love. Yung very nature ng God is love. Wala kang gagawin, wala kang magagawa para baguhin mo. Amen ba? Kaya dapat, ano rin natin yung love? Alam nyo yung meron akong pamangkin, no? Tatlo. Anak ng kapalit kong lalaki. Nung namatay yung wife niya, hindi na move on. Pag pinabayaan yung mga tatlong anak niya. So, yung tatlong anak niya, lumaki sa amin sa bahay namin. Yung anak, pinapabayaan niya. Tapos tuloy itong mga anak niya, nagagalit. Pero siyempre, tuturuan natin sila na sinasabi ko sa kanila na you want to be successful in life, you love your parents. Hindi mo alam kung ano ang pinagdarating. Kailangan accept God's love. Kung hindi natin kaya tanggapin yung pagmamahal ng earthly father, then you cannot also accept God's love. Amen? Kasi dapat dito muna. Amen? Ng earthly father muna. Number 6, live your purpose. Jeremiah 1 verse 5, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I dedicated you a prophet to the nation I have appointed you. Amen? Nung nasa womb pa lang tayo ng mother, binubuo pa lang tayo ng anak na ni Lord. Magkikita tayo ngayon. Anong verse yan? Tama ba ako? Jeremiah 1:5. Alam na ni Lord, magtutok ko sa inyo ngayon. Kasi all-knowing God siya, alam na niya mas ang nangyayari. So, alam na niya yung tungkol sa atin. Alam na niya, wala na tayong may tatago pa kay Lord. Alam niya lahat. Sabi nga niya dyan before I formed you, I knew you. Diba? Alam na ni Lord. Kilalang tayo ni Lord. Sabi ni Mark Twain, there are two most important days in your life. Si Sister Ampi, yung mataba na siya ng And the second is the day you find out Sa Notre daw, Jemay. Taga Notre.
intercessory ministry. Nung nalaman kung bakit ka pinanganak dito sa Lord's Club, nagpug tayo sa paalala na we were born to love God, to know God, to love God, and to serve God. Yan yung ating purpose. Yan yung ating adhikain sa buhay. Amen ba? And dagdag pa natin, for us to let others know God, love God, and serve God also. Yun yung mission natin para ipamahagi ni Lord. Amen ba? Kaya nga tayo nandito eh. Yun yung purpose natin, to love God, to serve, to live for God. Amen ba? So brothers and sisters, dapat huwag niyong kalimutan to. Ano ang dapat nating tandaan? Bakit natin kailangan mahalin at i-respect yung ating sarili? Because we are called. Sino naniniwala nung tinawag siya ng God? Can you raise your hand? We are called. Amen. Ano sabi niya sa yan? Isaiah 43 High verse school. 1, I have called you by your name. You are mine. Sarap na. Sarap i-internalize yung mga salitang yan. Tinawag tayo ng God. Diba? Kala ko mo, college kasi ako, nainggit ako sa classmate ko. No? Alam na alam yung Bible, born again eh. Lahat, ang dami yung binibigay sa akin ng gano'n, no? Word of God today. Lagi niya, sabi ko, sana ako din, marami na akong malong, ba't wala akong anak, no? Pero, kaya sabi ko, mag-join ako ng community, kaya nang kilala ko yung Lord's Club, kala ko ako ang may gusto, si Lord pala niya. John 15, verse 16, you did not choose me, I chose you. Si Lord pumili sa atin. Walang makakapagmalaki naman sa atin. Ginusto nyo na nandiyan kayo, no? It is God first. It is God's love that impels us to be here. Yung nag-uunjok sa atin na magsimba, nag-uunjok sa atin na tumama sa Lord's Club, yung pagmamahal ni Lord, yun ang nag-uunjok sa atin. Pushing us to love God. Amen ba? Bakit niya? Kaya nga, ito yung highest quality nila. Highest quality, bakit? Mas mataas pang pagtawag yan kaysa yung trabaho nyo. Even though you earn nyo, mas mahalaga pa rin yung pagtawag ni Lord sa atin. Bakit? Bakit din yan? Pag nag-serve tayo kay Lord, finances, i-blessment. Health, i-bless tayo, di ba? Relationship, ayusin na lahat yan. Di ba? Mag-problema natin. So, kaya bang gawin yan ng mga trabaho natin? Even if yung highest paid na work na ginawa ko, hindi pwede i-compare. Amen ba? Pangalawa, pag sinapag, You are gifted. tayong lahat gifted. We are all gifted. Pag tumawag si Lord, when the Lord calls, may kasama yung gift. Diba? Kung tinawag tayo, kailan tayo nagkaroon ng gift? Ha? Kailan? Kung tayo ay nakareceive tayo na. No one can claim na hindi pwede sabihin na wala akong gift siya, may gift siya. Magaling siya kumanta. Ako wala. Siya magaling siyang sumaya. Ako wala. Siya pwedeng mag-preach. Ako hindi. Wala akong gift. Nobody can claim that. Hindi niyo pwede sabihin yan. Kasi package yan eh. Nung tayo dininyagan, kasama yung mga gift. Kasi pag sinabi mong gift, anong naisip niyo? Pag sinabi mong gift, kasi nakabalot, no? Nakakahon, nakabalot ng wrapper. Yung iba naka-ribbon pa. Baka yung gift nyo naka-ribbon pa. Hindi nyo pa binuksan. Nakakahon pa. Naka-ribbon pa nga. Naku po. Yung nag-work ang time 1,
Ikat ako ang bumpis ang gapoy Ano bata ako to. sa place eh. Dami nagre-regalo. Alam niyo, one time, February. December yun, ang binigay. February, nakita ko yung gift. Hindi ko nabuksan. Balik kasi, nandun sa ilalim. Diba? Baka ganyan yung ginawa Kala ko niyo. pagkain. Hindi ko binuksan yung gift. Diba? Nasa kaulog pa. Sabi niyo sa kapatid niyo, buksan mo yung gift. Ano nakalagay dyan? First Peter 4, verse 10. At each one has received a special gift, employed in serving all another good stewards of the manifold grace of God. Sabi nga, inuutusan tayo. That's not a choice. It's a command to use yung gift. Sayang naman yan, ano? Naakamag. O diba? Pangalawa, sa 1 Timothy 4:14, ang sinasabi sa atin, pinapaalala sa atin, do not neglect the gift you have. Huwag daw natin babaliwalain. Amen ba? Brothers and sisters, tayong lahat tinawag. Tayong lahat, we are commanded na tayo ay gamitin mo ang gift. And the first step to do it is love yourself. Respect. Paano daw? Number 1 is take care. Ilagaan natin sarili natin. Pangalawa is release Release yourself. Pangalawa natin sarili natin. Mas may ikot pa tayo kay Lord. Pangalawa natin, release. Pangatlo is stay positive. Stay positive. Number 4 is your values. Ha? 10 commandments. Sundin natin. Check please. Love yourself. Ano ba ako? Love yourself Accept. and love God above all things. Wala na tayong bugalo. And pang-anim, live your purpose. Ano yung call ni Lord? Ano yung daw tayong purpose natin? We are called to serve God. We are called to know God. Love God. Serve God. Before I end my talk, share ko lang sa inyo. We are not in the 2000. I work sa MWS and private life, maybe with them. So I joined Manila. Pa, in 2008, merong attractive na tawag ito, retirement package. Tapos nagano sabi yung aking mga kasama. Mr. G, alam niyo na tagalog na ako eh. Pray for me. Kung mag-abay ba ako na, kasi sabi ko, pray ko naman. Pero hindi mo kung ako sabi ko, Lord, Diba dito po inopera sa kabila? hindi biro lang naman ako. Sa kabila. Tapos ulit sa kabila ulit. Ngayon meron 2,020 nakita. Pero Kasi sabi prayer ka, no? nandito sa akin Ini-inspire namin yung yun na umalis